Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Pinag-iingat ng Department of Health o DOH ang publiko laban sa mga malatrangkasong sakit na maaaring makuha dulot ng malamig na panahon. Una nang naiulat ng Pag-asa na patuloy ang malamig na panahon hanggang buwan ng Pebrero. Ayon sa DOH, mabilis ang pagkalat ng naturang sakit tuwing panahon ng taglamig dahil naninibago ang ating respiratory tract o daanan ng hangin sa ating katawan kahit walang virus o bakterya. Samantala, layong isulong ng BTS o Bayaning Super Party List ang iconic road safety sa Kongreso na layuning bawasan ng aksidente sa kalsada sa pamamagitan ng mahigpit na regulasyon, edukasyon at tamang paggamit ng pondo para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Aming advocacy yung road safety. Ito po yung masasabi natin, this is one of the legislations that we intend to do tulad ng integration ng road safety into the ating public system. But even then, may mga programa rin po tayo na, kumbaga, we feel na kailangan pa rin nating susugan or we need the public to be aware of, no? Nangakong isusulong ng BTS o Bayaning Super Party List ang road safety sa Kongreso upang maprotektahan ang commuter at mga driver sa buong bansa. Ayon kay Attorney Alex Abaton, ang kanilang pangunahing advokasya ay ang kaligtasan mula sa mga programang From Womb to Tomb kung tawagin. Ang layuning ito ay batay sa datos na halos 40 katao ang namamatay araw-araw dahil sa mga aksidente sa kalsada. Kaya naman mahalagang magkaroon ng pangmatagalang solusyon ayon sa nasabing partido. Isa sa kanilang isinusulong ang pagsasabatas at regulasyon ng single motorcycle taxi o habal-habal, lalo na sa mga liblib na lugar. Binanggit din ni Abaton na wala pang batas na nag-aayos sa sektor na ito sa kabila ng malaking bilang ng gumagamit nito. Aniya na sa kasalukuyan walang hiwalay na ahensya para sa road safety sa Pilipinas, hindi tulad ng karatig bansa na Thailand at Vietnam na may sariling departamento para rito. Ayon sa partido, kinakailangan magkaroon ng mas mahigpit na pananagutan ang mga lumalabag sa batas trapiko. Paglalahad pa ni Abaton, may probisyon sa Republic Act No. 8794 na naglalaan ng 7.5% na koleksyon para sa road safety. Ngunit ito ay binago at ngayon ay napupunta na sa pambansang pamahalaan. Dito binanggit din niya na ang Republic Act No. 11239 ang nagpawalang bisa sa Road Safety Board. Sa nasabing talakayan, siniwalat rin ni Jovit Moya ang ukol sa zero budget para sa road safety ng bansa. Kaya bihirang naaayon sa pandaigdigang pamantayan ang mga patakaran sa trapiko. Dito ay minungkahi din niya na nais nilang isama sa edukasyon sa road safety sa kurikulum ng mga paaralan upang mapalakas ang kaalaman ng mga kabataan. Ayon sa kanya, kailangan magkaroon ng isang polisiya at sistemang sosuporta sa modernisasyon ng transportasyon. Dito kanya ring binigyan diin na ang pangangailangan ng maayos na pagbili ng car plates upang maiwasan ang mga umano'y isyung may vested interest. Sa kabuuan, hinimok ng partido ang publiko na piliin ang mga kinatawan na tunay na may kaalaman sa batas at may malasakit sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Pagbabahagi nila na ang bawat buhay ay mahalaga, kaya't nararapat lamang na magkaroon ng konkretong batas para sa road safety. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa mahigpit na pagpapatupad ng COMELEC gun ban ngayon para sa nalalapit na eleksyon sa Mayo ay nasa mahigit 500 katao na ang lumabag dito at naaresto ng PNP. Naitala nito ang maraming bilang ng mga naaresto sa NCR kung saan sibilyan ang kadalasang nauhuli. Matatandaan na tanging mga otorisado at may permit lamang mula sa COMELEC ang mayroong kakayahan na magbitbit ng baril sa ilalim ng gun ban. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.
Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Libo-libong trabaho at libreng pagsasanay. Yan ang hatid ng trabaho sa bagong Pilipinas Job Fair noong ika-31 ng Enero sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Dinagsa kamakailan ang trabaho sa bagong Pilipinas Job Fair na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Maynila. Ang nasabing kaganapan ay pinangunahan ng Department of Labor and Employment o DOLE, katuwang ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor upang magbigay ng libo-libong oportunidad sa trabaho. Umabot sa 6,400 na job vacancies ang inialok mula sa 74 na kumpanyang lumahok sa job fair. Ilan sa mga pinaka-in-demand na posisyon ay customer service representative, sales personnel, cashier, driver, delivery helper, service crew, bagger at factory worker. Bukod sa pag-alok ng trabaho, nagbigay rin ang TESDA ng libreng pagsasanay at skills demonstration sa mechanics, robotics, barista at bread making upang mapataas ang kakayahan ng mga aplikante. Mayroon din isang one-stop shop pre-employment and advisory services ang itinayo sa lugar upang tulungan ang mga job seekers sa kanilang employment requirements. Kasama ang mga ahensyang tulad ng BIR, NBI, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, DTI, PSA, OWA at PNP. Naglaan din ang DOLE ng Career Development at Support Services, kabilang ang libreng legal assistance, first aid station at help desk para sa Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o DLEAP. Bilang karagdagang suporta na mahagi ang DOLE ng NegoCart Livelihood Assistance Packages na nagkakahalaga ng 5.4 million peso sa mga benepisyaryo mula sa Intramuros Administration. Nagbukas din ang Kadiwa ng Pangulo Outlet sa lugar sa tulong ng Department of Agriculture o DA at Department of Trade and Industry o DTI. Dito makakabili ang publiko ng murang pangunahing bilihin at produktong pang-agrikultura. Samantala, pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Partido Federal ng Pilipinas Leaders Convergence Summit sa Manila Hotel. Layunin din ng nasabing summit na palakasin ang ugnayan ng mga lider ng partido upang masigurong epektibo at tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan ang mga patakaran at programa ng bagong Pilipinas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. At dahil naparangalan ang lungsod ng Makati sa 2024 Seal of Good Local Governance, ay nakatanggap ito ng 2 milyong piso. 2 bilyong... Sorry kuya, million pala.